Mahilig ka ba sa mga herbal na gamot? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit niya sa mata dahil mahirap po mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga iba't ibang paniniwalang herbal sa mata. Tara, let's discuss. Siguro nakita nyo na rin po sa mga iba't ibang social media platforms yung mga videos na nagsasabi na yung mga herbal na medicine ay kayang mapawala yung mga iba't ibang sakit sa mata tulad ng pterygium, katarata, diabetic retinopathy, at marami pang iba. Yung lalagyan mo lang daw ng garlic na extract o kaya herbal na mga eye drops ay mawawala na ito na parang magic. Pero ang tanong, totoo nga ba ito? Safe ba itong gamitin? Effective nga ba ito? Or mas delikado ito para sa ating mga mata? Unang-una sa lahat, bakit nga ba merong mga taong naniniwala sa mga iba't ibang herbal medicine na ito? Ang garlic o di kaya ang bawang ay kilala na natin for centuries na ito ay isang medicinal na plant. Ginagamit ito bilang antimicrobial, antifungal, pampalakas ng resistensya at pampababa ng kolesterol. Kaya hindi kataka-taka na may mga tao na naniniwala na kung effective ito sa ating katawan ay pwedeng maging effective din ito sa ating mga mata. Dagdag pa dyan, yung mga herbal products kasi ay popular dahil sila ay natural. At marami ang naniniwala na kapag natural ay automatic na safe ng gamitin. Pero ano nga ba ang sinasabi ng siyensya about garlic at iba pang herbal na products? Ang garlic kasi contains allicin. Ito ay isang compound na napatunayan na antimicrobial at antifungal. Totoo ito. May mga laboratory studies na nagsasabi na kaya nitong pigilan yung pagdami ng mga bakterya at fungi. Other herbs like aloe vera, guava leaves, at iba pang mga sangkap na tinatawag na herbal eye drops ay meron daw anti-inflammatory at antimicrobial na effect. Pero ito ang dapat linawin. Halos lahat ng studies na ito ay ginawa sa test tube o kaya systemic use or pangkahalatang kalusugan at hindi sa mata mismo. Tandaan natin na ang mata natin ay napakaselan. Ang cornea, ang conjunctiva at ang retina ay mga parte ng mata na sensitive tissues. At kahit konting chemical irritation lang ay pwede itong mag-cause ng burn, scarring o di kaya permanent na damage. Kapag ang garlic extract ay nilagay direkta sa ating mga mata, ang immediate effect ay pwede itong mag-cause ng matinding hapde o burning sensation. Pwede itong mag-cause ng chemical conjunctivitis o di kaya ay pagkasunog ng corneal epithelium. At kapag severe na ay pwede itong mag-cause ng corneal ulcer or scarring or pagkapeklat na pwedeng magdulot ng permanent na blindness. Sa mga ibang herbal leaves naman tulad ng aloe vera or guava leaves ay pwede pa rin itong mag-cause ng medyo mild lamang na epekto pero may risk pa din. Pwede itong mag-cause ng allergic conjunctivitis, bacterial contamination dahil hindi sterile ang pag-prepare nito o fungal infection dahil galing ito sa plant juice na wala namang filtration at sterilization. May mga case report kasi na nagsasabing nagkaroon ng keratitis or infection sa cornea na parte ng ating mga mata dahil lamang naglagay sila ng mga herbal extracts na ito. Bakit nga ba delikado ang mga herbal remedies na ito kapag nilagay sa ating mga mata? Una, hindi ito sterile or di kaya hindi malinis ang pagkagawa dito. Unlike yung mga hospital-prepared eye drops, ay hindi tayo nakakasigurado na malinis ang pagkagawa sa solution ng mga herbal eye drops na ito. Dahil kahit konting bacteria or fungi lamang, ay pwede itong mag-cause ng serious na infection sa ating mga mata. Pangalawa ay pwedeng wrong concentration. Halimbawa, ang garlic ay masyadong acidic at hindi ito nakadisenyo para sa mga sensitive na parte ng ating mga mata, na pwede mag-cause ng pagkasunog ng mga tissues ng parte ng mata. Pangatlo, it delays proper treatment. Na imbes pumunta ka na lamang sa ophthalmologist para mabigay yung tamang gamot sa problema mo sa mata, ay nag-eksperimento ka pa at nag-try na magpatak ng herbal na eye remedies
na pwede pang mag-cause ng mas seryosong problema sa mata. Ngayon, tingnan natin yung mga kondisyon na sinasabing kaya daw pagalingin ng mga herbal na eye drops. Sa mga sore eyes or conjunctivitis, ang pinaka-common na cause ay viral infection. At yung mga garlic at herbal na eye drops ay hindi kayang pumatay ng virus. Pag viral ang cause ng sore eyes ay usually ito ay self-limiting at kusang gumagaling. Ang problema, pag nilagyan mo ito ng bawang na extracts o di kaya mga herbal na eye drops, ay pwede itong mag-cause ng mas malalang pangangati at pamumula ng mata. Ang totoong management dahil ito ay kusang gumagaling naman ay cold compress, artificial tears, at proper hygiene. Sa mga pterygium naman or pugita sa mata ay walang pag-aaral na kayang pawalain ito ng mga garlic extracts or di kaya mga herbal eye drops. Ang pwedeng mangyari, lalo lang itong maiirita at lalo lamang itong mamumula at mamamaga. At wala pa pong kahit anong eye drops na pwedeng ipatak sa mata para mapawala ang pterygium or pugita. So mag-ingat po kayo sa mga produkto na nagbebenta na kaya daw nilang pawalain ang pugita gamit lamang ang kanilang mga eye drops. Na pwede pang gamitin ang mga pictures at videos ko or ng ibang doktor para lang makabenta. So wag po kayo magpapaloko sa mga nagbebenta ng mga eye drops na ito. Sa katarata naman, malinaw na ang mga garlic or herbal eye drops ay hindi kayang tunawin ang katarata. Ang cataract kasi ay ang pag-uulap ng lens na dapat malinaw sa loob ng ating mga mata na parang ito ay nagfo-frost, kaya magkukos ng paglabo ng paningin. At walang kahit anong herbal na eye drops ang kayang pawalain or tunawin ang katarata. At tulad ng pterygium ay hindi rin ito kayang palinawin ng kahit anong pamatak sa mata. Ang totoong solusyon dito ay cataract surgery or operasyon para tanggalin yung nag-frost or nag-ulap na lente. Sa glaucoma naman na ang problema ay ang mataas na pressure ay wala ring studies or pag-aaral na kayang pababain ng mga herbal medicine na ito ang intraocular pressure or pressure sa loob ng ating mga mata. Ang totoong management ay yung mga eye drops na kayang pababain ang pressure sa loob ng mata or di kaya kung hindi niya kayanin ay pwede ang laser or surgery. Kesa naman patakan ninyo ng mga iba't ibang herbal na eye drops na nagsasabing kaya niyang pawalain ang mga sakit na ito na hindi naman totoo na pwede pang mag-cause ng mas malalang problema. Pero bakit nga ba merong mga taong nagsasabi na gumaling daw sila sa mga ganitong produkto? Madalas ito ay placebo effect lamang. Halimbawa, yung viral conjunctivitis na napag-usapan natin kanina, na kusa namang gumagaling usually mga 7 to 10 days. Pero kung gumamit sila ng mga garlic eye drops at gumaling sila within 7 days, ay iisipin nila na dahil ito dun sa pinatak nilang gamot. Kahit hindi naman at kusa naman itong gumaling ng sarili lamang. Minsan kasi mild irritation lamang ang pwedeng mangyari na gumagaling din ng kusa. Pero hindi ibig sabihin na herbal eye drops ang nagpagaling dito. At dito nagiging delikado. Paano kapag merong seryosong impeksyon na kailangan ng agarang gamutan kagad, pero dahil nagpatak muna siya ng herbal na eye drops ay nade-delay ang treatment na pwedeng mag-cause sa malalang komplikasyon at pagkabulag. So, ang tanong, safe nga ba gamitin ang mga herbal na eye drops na ito? Ang sagot ay yes. Safe silang kainin at gawing parte ng healthy diet. Kasi meron silang systemic na benefits para sa ating mga katawan. Pero kapag diretso na sa mata, mag-iiba ang usapan. Dahil ito ay big no. Dahil ang mga mata natin ay sensitive. Kailangan nito ng precise, sterile, at scientifically tested na mga medicines. Kapag namula or nagkaroon ng problema sa mata, ay dumiretso kagad kayo sa inyong mga ophthalmologists para mabigay ang tama at safe na gamot dito. Kung gusto nyo ng natural remedies, ay pwedeng gawin ang cold compress, artificial tears, at sapat na tulog. At kapag meron kayong nakitang ads online or nagbebenta ng mga ganitong herbal na eye drops, ay siguraduhin na ito ay FDA approved, ophthalmology tested, at maghanap kayo ng research na pwedeng mag-back up dito. At kung wala or hindi, ay wag na wag nyo itong ilalagay sa inyong mga mata. Lagi nating tatandaan na ang mata ay importante sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Hindi ito pwedeng eksperimentohan
ng kahit anong produkto na nakita nyo lang online. Garlic and herb products have a place in medicine pero hindi para sa ating mga mata. Dahil walang scientific evidence na effective sila at meron tayong matibay na ebidensya na delikado ang mga ito. Kung meron kayong kakilala na gumagamit ng mga herbal na eye drops na ito, ay i-share nyo kagad ang video na ito sa kanila para mas maraming tao ang hindi na maloko ng mga fake herbal remedies na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na hindi effective at delikado ang paggamit ng herbal medicine or eye drops sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.